Alam natin na si Fernando Poe Jr. ay isang pambansang alagad ng sining, national artist. Pero bakit nga ba siya tinawag at hinirang na pambansang alagad ng sining? Kinikilala siya bilang pambansang alagad ng sining dahil sa kanyang kontribusyon sa sining ng pelikula bilang aktor, direktor at producer. Nakikita natin na ang pelikulang ito ay isa sa mga produksyon ng FPJ Productions. Para sa hindi nakakaalam, ang FPJ Productions ang isa sa mga unang kinilalang independent film productions sa panahon ng mga pelikula noon na ang mga pelikula ay ginagawa ng mga big studios. Nang sumikat si Fernando Poe Jr., si FPJ, ginamit niya ang kanyang kasikatan upang magtatag ng sarili niyang produksyon na hindi nasa sa ilalim ng mga big studio films. Marami din siyang pelikula na ginawa bilang direktor at ang iba sa mga pelikulang ito ay kinikilala bilang isa kabilang sa mga dakilang pelikula rin ng ating henerasyon. Subalit itong pelikulang ito ay natatangi din sapagkat ang sumulat ng dulang pampelikula at ang direktor ng pelikula ay si Celso Ad Castillo. At ito ang isa sa mga una niyang pelikula nung siya ay, kung hindi ako nagkakamali, halos wala pang 30 taong gulang. Meron ding isang kwento tungkol dito sa pelikulang ito. Kung kaya ito ay naiiba, una dahil ito ay batay sa isang tunay na tao, si Teodoro Asedillo na binansagang kilabot ng Sierra Madre. At ang pelikulang ito rin, nung ipinalabas sa iba't ibang panig ng bansa, ay nagsimula yung tinatawag na trend na kailangang sabihan ang mga sinihan kung mamamatay si Fernando Poe Jr. o hindi. Sapagkat ayon sa mga sa nangyari na merong ibang mga sinihan na nang ipinalabas itong pelikulang ito, ang mga manonood ay nag-riot nang nalaman nila kung ano ang ending ng pelikula. Hindi ko naman sasabihin ko anong ending. Pero ganon kasikat at ganon katanyag at kakilala si Fernando Poe Jr. at ang mga uri ng pelikula na ginagawa niya. Ang isa sa mga dahilan sa katunayan kung bakit siya naging pambansang alagad ng sining ay dahil kinatawan niya at kinilala siya bilang pagpapatotoo ng pagkilala nating mga Pilipino sa ating sarili. Ano yung pagkakilala natin yon? Yon ay ang mga Pilipino na matiisin, hindi nagrereklamo, hindi lumalaban hanggang dun sa punto na sobra na at dun lamang babawi upang gawan ng paraan upang magkaroon ng katarungan. Sa karamihan ng kanyang pelikula, iyan ang kinakatawan ni Fernando Poe Jr. at yan ang kinilala ng mga Pilipino bilang pagpapatunay kung sino tayong mga Pilipino. Sana'y, para sa akin nga pala, dagdag lang, napanood ko ito nung aking kabataan. Makikita nyo kung gano'n inaamin ko kung anong aking edad. At nung hiningan ako ng listahan ng 10 pinakamahusay na pelikula sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ito ang inilagay ko sa aking listahan bilang pelikula mula kay Celso Ad Castillo. Para sa akin ito ang pinakamahusay na pelikulang nagawa ni Celso Ad Castillo at dagdag na lamang na ang pangunahing tauhan ay walang iba kundi ang The King, ang tinatawag na hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. Sana ay magustuhan nyo ang palabas na ito at makilala natin ng higit pa ang ating pambansang alagad ng sining sa pelikula, si Fernando Poe Jr. Magiliw na panonood sa inyong lahat. Kaya hindi naman kita ng buhay na masimulan.